Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. At paki-share na rin po para lumaki ang ating community at maraming makarinig at makaalam ng ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. At bago tayo magtuloy-tuloy, as usual yung ating EJ Morse prayer para paalalahanan ng ating mga public servants na nakakalimot. Ang sa ganon ay improve nila ang kanilang serbisyo sa publiko at pag-igihan nila ang kanilang trabaho. Here it goes, sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arugante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Pag-uusapan po natin yung aking mga nasabi na doon sa aking mga nakaraang vlog na tungkol sa ating plano na sa ating munting makakayanan ay pag-isahin at magkaroon ng magandang pagkilos ang lahat ng mga nasa social media. Lahat ng mga vloggers ay magkaisa sana sa ating panawagan para mapaghandaan yung mga darating na eleksyon, lalong-lalo na yung paparating na 2028 presidential election. Dahil sa ngayon ay wala pang lumilitaw na pangalan na po pwede nating sabihin na merong malaking pag-asa or may kakayahang dalhin ang kanyang partido o ang kanyang sarili sa panalo laban sa mga sa ngayon ay nangunguna na nasa kabilang panig. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating discussion for today. Itong ating pag-uusapan ngayon ay karugtong ng aking sinasabi sa aking mga nakaraang vlogs, sa aking nakaraang video na meron tayong sinasuggest na sana ang mga maayos at mga well-meaning social media personalities or social media practitioners ay sana magkaroon ng pagkakaisa para makatulong sa pagpapatino ng ating gobyerno. Sa paanong paraan po? Well, na-observe naman natin itong kasalukuyang mga politicians natin, lalong-lalo na itong mga umaharap sa Senado, diyan sa Kongreso, nakita natin kung paano mag-perform yung mga politicians na nakaluklok, na paupo natin, na hindi naman mga qualified. So malaking problema po ng mga Pilipino yan. Dahil alam naman natin na nanggagaling sa kaban ng bayan, sa ating mga mamamayan, ang mga pasweldo dyan na nagkakahalaga ng milyong-milyon, daan-daang milyon kada taon. Kaya masaklap po na nagkakaroon tayo ng mga kandidato at naluluklok, nananalo, pagkatapos makikita natin, especially nga dyan sa Senado at sa lower house, sa Kongreso, na non-performing. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa at hindi nila alam kung ano ang gagawin, lalong-lalo na hindi nila alam ang trabaho nila. Pero pinapasweldo nating mga mamamayang Pilipino. Napakasakit po niyan. Dapat may paggagamitan pa tayo ng mas maayos diyan sa mga perang ginagamit natin sa kanila. Ngayon, ang suggestion ko nga sana
kung hindi natin kayang baliin, kasi sa ngayon, ang mga major players ngayon dito sa ating local politics, of course, yung pamilya Duterte. At sa ngayon, ang hinaharap nilang kalaban or ang kinuturing nilang kalaban ay ang Malacanang na pinamumunuan ni PBBM. So ngayon, itong dalawang factions na to, ang malalaking politiko or malalaking grupo ng politicians na naglalaban-laban sa kasalukuyang mga issues. At sila rin ang malamang maglalaban, ang mga kampo nila ang maglalaban din sa mga darating pang eleksyon, lalong-lalo na yung parating na 2028 presidential election. Dahil natural, itong si PBBM, bago ito bumaba, magi-endorso ito ng kandidato. Of course, malaking tulong doon sa kandidatong i-endorso niya yung pagiging presidente ni PBBM or in this case, yung pababang presidente diyan sa 2028. Malaking tulong sa kanya yan, lalong-lalo na kung itong kanyang i-endorso ay merong hindi naman masyadong kalakasang partido. Bakit natin kailangan ng ganyan? Dahil ang grupo or ang side nila Duterte, sa ngayon, especially kung i-consider natin yung Mindanao votes ay napakalakas pa nila. Kitang-kita yan dito sa nakaraang resulta ng eleksyon. Ang nagdala dito sa mga kandidato na gaya nila Bongo at nila Bato de la Rosa at Amy Marcos, ganoon na rin si Camille Villar, ay Mindanao votes. Ang naka-neutralize ng somehow sa kanila kung bakit lumitaw ang pangalan nila or bakit nanalo itong sila Bam Aquino at si Kiko Pangilinan, ito na yung sinasabi natin na boto ng mga millennials at boto ng mga Gen Zs. Plus, of course, yung boto ng mga iba pang age brackets na hindi nagugustuhan itong ginagawa ng mga Dutertes. Yung mga, sabihin na nating thinking voters. At, well, masasabi nyo na yung kabilang side ay hindi masyadong thinking voters. At pinatunayan yan ni Sal Panelo mismo. Itong nakaraang interview sa kanya, sinasabi niya na itong mga kandidato ng mga Dutertes ay dinala ng mga blind followers. So ito, confirmation lang ito ng ating mga analysis, yung ating mga naiisip na pangyayari dito sa nakaraang eleksyon, na ang panalo, ang nagdala ng panalo dito sa mga kandidatong ini-endorso ng mga Duterte ay ito yung mga blind followers. Again, sinabi rin ni Sal Panelo mismo na isa talagang diehard supporter ni Digong Duterte. Kaya coming from him, ano pa masasabi natin? Kinukumpirma niyan yung ating mga sinasabi. Although talagang given naman na sa ngayon, wala pang lumilitaw na pangalan na po pwede nating sabihin papantay sa popularity nitong si Sara Duterte. Hindi naman natin sinasabing siguradong-sigurado nang mananalo itong si Sara Duterte. Pero pag hindi organized ang tatakbo laban dito kay Sara Duterte dahil meron siyang solid, kahit papano, baka may mga 80-85% yan na makuhang boto dito sa Mindanao. Ngayon, kung magwawatak-watak ang boto ng mga Pilipino dito sa Visayas at sa Luzon, talagang
ilalampaso ni Sara Duterte. Yun po ang nakikita natin. Kaya ang sinasabi ko, dapat talaga ma-organize kung sino man ang mag-handle nito na magdadala ng kandidato laban kay Sara Duterte sa 2028 kung ito ay makakalusot sa impeachment at kung makakalusot diyan sa kaso sa ICC. Yan yung mga major considerations na iniisip natin kung yan nga ay malulusutan niya. Ngayon, pinag-aaralan nga natin na or ating sinasuggest sa mga vloggers, sa mga social media personalities na meron namang pagmamahal sa bayan at hindi nagpapadala lang, hindi lang nadadala sa kasikatan ng mga tao or tumitingin lang sa personality, kundi mga seryosong makabayan na nagmamahal sa bayan na nag-iisip na huwag tayong mapupunta sa mga kandidato na talaga namang nakita na natin dito sa nakaraang at hindi lang nakaraan, hanggang sa kasalukuyan nakikita natin na mga pansarili lang ang iniisip. At sinasamantala nila yung paniniwala sa kanila ng taong bayan, yung kanilang kasikatan. Pero walang pananagutan. Ayaw managot, ayaw matanong doon sa kanilang mga responsibilidad. Especially doon sa pera. Ayaw nilang matatanong tungkol doon sa pera. So hindi natin kailangan ng mga ganyang tao diyan sa gobyerno. Hindi natin sila kailangan dahil pag yan nakakuha ng mas mataas na pwesto, pag nakuha niyan yung presidency, mas masahol pa dyan ang mawawala na pera sa taong bayan. Kaya mga kapatid, mga kababayan, yun ang pinapanawagan natin na this early, pag-isipan na natin kung sino talaga ang dapat natin iharap na kandidato na may puso, may damdamin, may kakayahan para panghawakan ang napakataas na pwesto bilang presidente. Mayroong pagmamahal sa bayan at hindi makachina. Yan po ang kailangan natin. So, anyway, pag-usapan po natin in details yung iniisip natin na ganitong pamamaraan para magkaroon tayo ng laban, magandang laban pagdating ng 2028 election. Ano po ba ang mga nakikita nating detalye tungkol dito? Anong meron tayong klaseng politicians, anong klaseng politics meron tayo dito sa Pilipinas? Alam nyo, dito sa atin, meron tayong two major types of politicians. Ang isa, actually marami to, no? Pero i-contain lang natin dun sa dalawang major types ng politicians. Unang-una, yung mga well-meaning politicians. Ito talaga yung may mga good intention. Ito yung mga may kakayahan at gustong maglingkod at alam nila ang gagawin nila pag nakaupo na sila. Meron silang plano para sa bayan at hindi lang pang sarili. Isa yan. Meron namang isang klase ng politician na talagang may bad intention. Ito yung kanyang iniisip ay para lang sa kanyang sarili. So dalawa yan. Isang well-meaning politician at isa namang politician na mayroong bad intention. Bad intentions. Pero itong well-meaning politician, kahit na well-meaning ito, meron pa rin itong bit-bit na weaknesses. So ano-ano ito? Naranasan na natin yan. Ito ang kadalasan natin nakikita. Well-meaning politician, pero naandyan dyan yung mga kanyang contributors. Naandyan dyan yung kanyang mga kaibigan. Naandyan dyan yung kanyang mga relatives. At
yung mga tinatawag na cronies. So pagdating ng time na nakaupo na siya, hindi rin siya makakilos ng todo. Yung kanya mga plano ay hindi niya ma-execute ng maayos dahil dyan sa mga weaknesses na yan. Nandiyan dyan yung arbor, nandiyan dyan yung bilang pagganti ng utang na loob, ipupwesto mo yung mga kaibigan mo, ipupwesto mo yung mga contributors mo, relatives, cronies, etc. So, dyan nag-uumpisa ang mga problema. Dahil sa mga yan, hindi magawa ng maigi ng presidente kahit na well-meaning siya, kahit maganda ang plano niya, hindi niya rin magagawa ng maayos dahil dito sa mga weaknesses na ito. Ngayon, puntahan natin yung politicians with bad intentions. Ito, from the very beginning, talagang negatibo na ito. Of course, nandiyan din nandiyan din yung problema niya sa contributors, mga kaibigan, relatives, and cronies. At of course, yun nga desire niya para sa kanyang sariling fame at sarili niyang yaman. Yung kanyang desire for own fame and riches. And from the very beginning, bad intentions na kagad meron siya. So mas malaki ang problema natin dito kung ikukumpara mo doon sa well-meaning politicians. Dahil ito talagang nag-iisip para lang sa sarili niya. Lesser evil kung tutuusin yung well-meaning politicians na of course may kakambal din nga ng mga contributors, friends, relatives, and cronies. So napipilitan tayong tanggapin, iniisip natin, yun na lang isang matinong politician na nag-iisip para sa bayan, pero tinatanggap na rin natin pagkaminsan yung weaknesses niya. Yung nakakabit na weaknesses katulad na nga ng contributors and cronies and relatives. So sila-sila rin yan. Ang tawag nga lang natin dyan, lesser evil. So ngayon, bilang mamamayan, nagkakasya na tayo doon sa lesser evil. Pero ang politician na may bad intention, ang pinakamasakit nito, baka ito very popular. So, ang hirap talunin. At naranasan na natin yan. Politician with bad intentions, pero napakasikat. Alam naman natin na may mga politicians na tuso at alam nilang gamitin ang propaganda. At yun nga, napakasakit sa ulo. Dahil pag nakaupo na yan, lalong sumisikat yan. Dahil nga, nagagamit niya ang resources ng gobyerno para lalong pasikatin ang kanyang sarili. Nagagamit niya ang resources ng gobyerno for propaganda para lalong pasikatin ang sarili niya. Alam natin yan. Ngayon, ano naman yung dalawang klase ng mga voters? Marami din yan, pero ilalagay na rin natin sa i-contain natin sa dalawang klase. Two major types. Ang unang klase ng mga voter ay ang unang klase ng mga voters ay yung tinatawag na voters who want an honest to goodness public servants. Yung mga nag-iisip ng mga voters. Ito yung mga yung nag-iisip para sa bayan. Nag-iisip na sana yung mga pipiliin nila ay yung mga magiging magagaling na public servants. Mga thinking voters. Pero, of course, hanggang doon lang tayo. Hindi rin natin makokontrol na pag nakaupo na, maglalabasan yung mga sinasabi kong weaknesses. So, isa yan, sinasabi natin, yung voters who want an honest to goodness public servants. Ang pangalawa, ito yung klase ng mga voters na tumitingin sa personalities.
Voters who idolize politicians and not using their common senses. Ito yung mga nag-idolize ng mga tao. Tinitingnan yung personalidad at hindi na ginagamitan ng isip. Tatanggapin nila lahat ng mga sinasabi ng idol nila na politician. At ang masaklap pa nito, kahit gumawa ng kalokohan, gumawa ng pagnanakaw, gumawa ng kahit anumang kabulastugan yung politician na hinahangaan nila, baliwala sa kanila yan. Mamamatay ang mga taong ito defending their idols. Kahit na anong kalokohan ang ginagawa ng idolo nila, kahit glaring na ang pagnanakaw, didepensahan nila yan. Hindi nila iintindihan ang sasabihin ng ibang tao. Ito yung isang klase ng mga voter. Malamang ito yung sinasabi ni Sal Panelo ng mga blind followers. Hindi ba? So yan po, dalawang klase ng politician at dalawang klase ng mga botante. Babalikan natin yung problema tungkol diyan sa well-meaning politicians. Sinabi nga natin, well-meaning politician, may mga plano may plano sa gobyerno, may plano sa mamamayan. Ang problema rito, pag nakaupo na at naipwesto yung kanilang mga contributors, naipwesto yung mga kaibigan, naipwesto yung mga kamag-anak, hindi natatantanan din ang problema ito. Hindi na matatatana, hindi na sila titigilan ng problema dahil sa mga contributors, sa cronies, sa mga kamag-anak, na hindi naman madali para sa kanilang tanggalin pag gumawa ng kalokohan. So, damay din yung politician na sinasabi nating merong intensyon na maganda para sa bayan. So, mapipilitan siya ipwesto yung mga ito, kaibigan, kamag-anak, etc. At pag gumawa ng kalokohan, hindi niya basta-basta matatanggal. Dahil sa laki ng kanyang utang na loob sa mga ito. Yan po, once again, ang sinasabi kong problema diyan sa mga politician na matitino pero kakabit ng mga problema na sinasabi natin dahil sa mga kaibigan, kamag-anak, at mga contributors sa politika. Ano naman ang problema ng mga politician na talagang from the very beginning ay may bad intention? Lalo silang magiging arrogante. Dahil nga nakikita nila yung suporta ng mga blind followers nila. Alam nyo mga kapatid, mga kababayan, matatalinong tao to eh. So pag nakita nila na ganyang klase ang mga taong sumusuporta sa kanila, sasamantalahin nila lalo yan. Alam nila na pag may ginawa silang kalokohan, may ginawa silang pagnanakaw, pumatay at kung ano-ano pang krimen, alam nila, susuportahan sila nitong mga blind followers nila. Yun po ang katotohanan. Gagamitin nila yung popularity na yan para depensahan ang sarili nila, depensahan yung mga kanilang pinaggagawa para palabasin na tama sila. At sabi ko nga, dahil nandiyan sila sa pwesto na, pag naboto na sila, pag naipwesto na sila at naiboto na sila, hawak na nila yung pondo ng mamamayan, hawak nila ang pondo ng gobyerno, magagamit nila yan para sa propaganda, para lalo nilang pagandahin ang kanilang image kahit na may mga ginagawa silang pagkakamali. Yun po ang masaklap diyan sa sinasabi natin. From the very beginning, may bad intention na
itong politician na tumakbo. Sasamantalahin nila yung kahinaan ng mga supporters nila. Yung mga blind followers, alam na alam nila yan. Alam nila na kahit may kalokohan silang gagawin, magnakaw sila dyan, kahit anong gawin nilang krimen dyan, didepensahan sila ng mga blind followers nila. Nakikita na rin natin yung ganyang klaseng problema. Hindi imbento yan. Kitang-kita natin yan. Yun na nga ang pinakamasakit. Yung propaganda na kung saan sanay na sanay sila, lalo nilang mapapalawak yan dahil hawak nila ang pondo ng bayan. Kaya nilang i-agitate, kaya nilang galitin anytime yung kanilang mga supporters para lalong magalit sa kabilang side. At sila lang ang paniniwalaan. Yan po ang katotohanan. So ano ang nakikita nating countermeasure dito? Wala pong iba. Dapat maging organized itong mga personalities sa social media. Yung may mga good intention din. Yung may mga hangarin na maging maganda ang takbo ng gobyerno. Yung may mga hangarin na mailuklok sa pwesto yung mga karapat-dapat na tao. Dapat po magkaisa. Nang sa ganon, mai-organize din yung mga possible candidates, yung mga matitinong tao na pwede nating pagkaisahan para tulungan na mailuklok sa pwesto. Sabi ko nga, kung hindi natin gagawin to, lalamunin lang tayo ng kabilang side na sobrang nag-idolize doon sa mga personality na hinahangaan nila. Hindi kayang kontrahin ng mainstream media. Tayo lang po ang pwedeng gumawa niyan. Palakihin natin, palawakin natin ang social media nang sa ganon meron tayong panlaban dito sa propaganda, dito sa puwersa ng mga tao na may mga masamang intensyon at gustong malagay sa pinakamataas na pwesto dito sa ating gobyerno. Wala pong makakakontra dyan dahil solid ang kanilang backup doon sa kanilang mga blind followers. May mga ilan-ilan dyan mako-convert natin doon sa pagpapatuloy natin yung palagi nating sinasabi ang mga issues tungkol dyan. Meron din naman dyan na mga nag-iisip, meron din namang naiisip na magandang plano para sa gobyerno o para sa mamamayan at yung mga tao na bukas din ang isip at iba dyan mabubuksan ng isip sa kakapakinig sa mga tao na nagsasabi ng mga issues na totoo naman. Later on, ang iba dyan tingin ko mako-convert. Pero hindi ganun kalaki yan. Napatunayan dito sa nakaraang eleksyon at sobrang laki ng kanilang yung kanilang base, napakalaki, na napakahirap tibagin sa ngayon. Kaya nga, again, uulitin ko, ang pwede lang makakontra dyan, ang pwede lang maging countermeasure dyan, palawakin natin itong grupo ng mga social media practitioners, yung mga social media personalities, palawakin natin ng gusto itong mga well-meaning vloggers, well-meaning social media personalities na may pagmamahal sa bayan. Palawakin natin, tulungan natin, at kung lalaki yan, lalawak yan, makakatulong yan para magkaroon tayo ng isang matino, maayos na kandidato na pwede natin ilaban later on sa 2028 national election. So, sa ngayon po, yan lang muna ang aking gustong i-discuss sa inyo
ito nga, yung more or less nasabi ko naman, ano yung pinaka-major issues natin na dapat harapin dito sa laban na to. At again, uulitin ko, hindi madaling laban to. Hindi ko sinasabing madali lang ito. Pero hindi naman po pwedeng pabayaan na lang natin na mangyari sa bayan natin to. Nakikita natin na may problema, hindi po pwedeng manahimik na lang tayo. Hindi po pwedeng manood na lang tayo, panoorin natin na ganyan kalakas yung mga blind followers nila. Na kahit anong gawin nating issue, gawin nating discussion sa ating mga video dito sa ating vlog, kahit paulit-ulit nating sabihin na meron silang ginagawang kabulustugan, meron silang ginagawang pagnanakaw, may ginagawa silang mga hindi maganda sa gobyerno, paulit-ulit man nating sabihin yan, kukonti lang ang maniniwala, kukonti lang ang mako-convert natin dyan. Kaya nga, ang nakikita nating countermeasure dyan, tayo mismo na nasa social media ang magkaisa, pagtulong-tulungan natin, maghanap po tayo ng matitinong tao, matitinong kandidato na hindi ganun kasikat, hindi ganun kayaman, pero may magandang intensyon para sa bayan. At pag napili natin yan, alam kong marami yan. Marami yan. Mahigit 120 million Pilipinos tayo. Siguradong meron tayong makikita dyan. Of course, nandiyan dyan sila Laila de Lima, sila Risa Ontiveros, sila Bam Aquino, sila Kiko Pangilinan. Nandiyan dyan si, isama na rin natin dyan si Mayor Magalong. Nandiyan dyan sila Heidi Mendoza, sila Luke Espiritu, yung mga ganyang klaseng tao. Pero hindi nila kayang tibagin yung mga naka-establish na mga partido at lalo na nanggaling na sa pwesto at merong pondo. Ang pwede lang natin gawin dyan, mga kapatid, mga kababayan, pagtulong-tulungan nga natin i-promote sa social media yung mga taong ito. Palawakin natin itong social media. At tulungan natin ang mga taong ito, hanapin natin kung sino ang pinaka-viable sa kanila, kung sino ang pinaka magi-stand out sa kanila na po pwede natin iharap sa 2028 election at pagtulong-tulungan nating itaas. Yan lang po ang laban eh. Wala tayong magagawa doon sa mga blind followers. Wala tayong magagawa. At naka-establish na. May pondo. Tulungan lang po natin. Ikalat natin ang mga ganitong klaseng vlog nang sa ganon, dumami tayo, ma-inform ang maraming Pilipino na talagang may problema tayo dito sa gobyerno, dito sa Pilipinas. Tulungan na po natin si PBBM dahil ito si PBBM, ang isang malaking problema niya ay wala rin siyang talagang solid na tinutungtungan na partido. Wala siyang pagpipili ang mga kandidato. Kaya nga, kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo magsisikap na magkaisa, lalamunin lang tayo nung mga kandidatong ina-idolize ng mga blind followers at meron silang funding na panlaban at later on, pag nakapwesto yan, mga kapatid, mga kababayan, pagsisisihan nating lahat yan. Kaya yun lang po ang pakiusap natin sa ating mamamayang Pilipino. Palawakin po natin ang mga bidyong ganito, ang ating mga vlogs, pagtulong-tulungan natin kumalat, lumaki, at ganoon rin marinig din ng ibang vloggers, ng ibang mga social media personalities na tayo po ang pag-asa. Nakita po natin yan dito sa nakarang eleksyon. Hindi biro ang makakuha ng 8 million votes itong si Heidi Mendoza. Ito po ay sa tulong ng social media. Wala naman siyang ginawa. Wala siyang pera para mag-ikot sa Pilipinas. Ang ginawa talaga niyang pag-campaign sa social media lang. Lalong-lalo na mga kapatid, mga babayan, kung palalawakin talaga natin
Palawakin pa natin ang ating mga social media personalities, tulungan nating lumawak yung mga matitino. Madali namang malaman niya kung sino yung mga matitino na may pagmamahal sa bayan. Makikita mo naman sa stand nila, sa mga sinasabi nila, sino-sino yung mga yan. Pag lumawak na yan, pagkaisahan naman natin piliin ang mga matitinong tao, matitinong kandidato. At yun, i-promote natin, tulungan natin itaas ang pangalan, i-campaign natin ng todo-todo dito sa social media. Nang sa ganon, huwag mangyari yung napakasaklap na tinitingnan natin pwedeng mangyari later on. Pag nakapwesto ang mga taong hindi dapat nakapwesto at ina-idolize ng mga taong bumoboto, mga blind followers na hindi nag-iisip. Basta gusto lang nila iloklok yung hinahangaan nila. Wala nang iba. Masaklap po yan. Hindi ko sasabihin kung sino. Ayokong tawaging mga mga kalaban. Ni ayokong tawaging DDS, yung nasa kabilang side. Dahil mga kapwa Pilipino pa rin natin yan. Ang gusto ko lang later on, mamulat sila unti-unti sa katotohanan. Okay, mga kapatid, mga kababayan, hanggang dito lang muna. Thank you so much for joining me today. Again, doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe. Kindly hit notification bell. Yun na rin po yung like button. At yun po ang pakiusap ko sa inyo. Pagtulong-tulungan po natin ikalat ang video na to nang sa ganon makarating din sa ibang mga vloggers, sa ibang mga social media creators, social media personalities na kailangan po tayo magkaisa para labanan yung ating mga iniisip na dapat hindi umupo sa pinakamataas na pwesto diyan sa ating gobyerno sa 2028. Wala po tayo magagawa kung hindi tayo magkakaisa, kung panonoorin na lang natin kung paano itong mga blind followers ay humanga at suportahan ang kanilang kandidato kahit na ano pang gawing kalokohan, kahit anong gawing pagnanakaw, pangungurap at kung ano-ano pang kalokohan, basta hinahangaan nila, ibuboto pa rin nila. So ang countermeasure natin, mga kapatid, mga kababayan, tayong mga nasa social media, magkaisa po tayo na labanan ang ganitong klaseng mga kandidato at ganitong mga klaseng mga voters na nag-idolize, hindi na nag-iisip kung sino ang karapat-dapat umupo sa napakataas na pwesto dito sa ating minamahal na bayan. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo.